Isang bucket list na naman ang aming natupad ni Papa P, mga Beshi Wap. Nako, talagang abot ng buskalan ang aking kilig. Kaya kung isa din ito sa mga plano mo, Beshi Wap, let me help you. Here are the things that you should expect on your visit to Buskalan. Since enjoy ako sa pag-organize ng land trips, for less gastos, nagaya ako ng friends na interested to go with us para share yung expenses. I rented a van para hindi hassle sa pagko-commute, and best if you get one from your area. Make sure na maayos ang driver na kukuhalan and bonus kung familiar sila sa pupuntahan. Before the tour, I booked Sandayo Homestay since when I searched for a place to stay in Buskalan, sila yung pinaka-active online. Mabilis mag-respond ang owner at nag-send agad ng details like homestay, tour guide at environmental fees, kaya naman na-compute ko ang lahat ng gagastusin to come up with our contribution. Although medyo isolated ang location at may 5 minutes away sa bahay ni Apo, what I like the most about this homestay is their view like this one from the rooftop. Malawak na kusina at kompleto ang gamit. Libre ang paggamit ng mga yan, tapos unlimited na rin yung coffee and rice. Ulam na lang ang kulang, but it's nothing to worry about dahil may sari-sari store din sila dito. Sa kanila na kami bumili ng mga delata, gulay, karne at frozen goods for all our meals. May partner tour guide na rin sila, and the owner just instructed me to say the name of our tour guide upon registration. From Lipa City, we expected 12 to 15 hours travel time, pero eksaktong 12 hours nakarating kami dahil bukas din yung Cannon Road at nakasave kami ng 3 hours sa biyahe. We opted to go on a Sunday to Monday trip. Dumating naman kami ng 4:30 AM at number 1 sa lineup for that day. But the backlog from the other day nga lang ay sobrang dami pa, kaya fair enough sila ang uunahin bago kami. Sa dami ng inabutan naming backlog, hindi namin in-expect na makakahabol pa kami before the cut-off. Half of our group ang naunang nagpatattoo, but half of us decided to go back the next day para na rin may pahinga si Apo. Para naman makapunta sa village, nag-trek kami ng mga 1 to 2 hours depende sa pacing ng mga grupo. Malaking alwa na wala kaming dalang gamit sa trek dahil pinadala namin sa tram that it cost us 50 pesos each per bag one way. Si tour guide din ang nag-assist sa amin all throughout. Mga simentadong hagdan naman ang dadaanan, kaya hindi ganun kahirap ang pag-akyat sa village so long as you're physically prepared. So isang napakahalagang tip based on our experience na habang naghihintay ng inyong turn sa signature tattoo with Apo, it's best na sumilip-silip sa pila to make sure na nagpo-monitor ang inyong tour guide dahil may mga mangilan-ngilan talagang dayo ang makukulit at hindi marunong sumunod sa rules at maaari kayong maunahan. Ang presyo ng tattoo ay nag-range from 500 tulad ng traveler design na ito, at ang mas madetalyeng version could go up to 1,700 pesos. Ang signature tattoo ay 300 pesos naman. Siyempre, hindi pwedeng palagpasin ang tramline experience na yan. Shout out sa Insta360 ng aming tropang Choborge. Mayaman po yun at single, baka want nyo, tag ko siya sa comment. Ayun na nga, 200 pesos per one way per tao ang bayad para sa pagsakay dito sa tramline. Napaka-unique na experience, kaya subukan nyo din sana pag magawi kayo dito. At yun lang naman ang kabuuan ng napaka-unexpected na ganap namin sa Buskalan. Kakaibang pakiramdam pala talagang makaharap at makabiruan pa ng personal ang isang Apo Wangod. Gusto kong balikan ng pagkakataong ito 30 years from now, kaya salamat muli sa pagsama, mga Beshi Wap. Sana'y makatulong ang vlog na ito sa inyo pagdating ng araw na pagkakataon nyo naman. Nakasegway pa nga pala kami sa kabsat ng LU pa uwi. Ang sasarap ng pagkain at ang bilis ng service, in fairness. Shout out din sa aking mga Beshi Waps na naaaya ka sa galaan. Hanggang sa muli naming mga ganap. Thank you for watching. Kay Choborge din nga pala yung drone. Yaman.